Pag nakita ng ating mga kababayan, lalo ng mga DDS, yung bilyon-bilyong pera na laman ng mga deposito sa bangko nila Sara, ang sunod na tanong, saan galing ba yung mga pera na yan? Ha? Saan galing? Saan galing yan? Wala namang, ano ba naman ang trabaho nila Sara? Di gobyerno lang yan. Magkano naman sweldo sa gobyerno? Hindi ka makakaipo ng wala kang ganyang kalaking pera, ha? Kung nasa gobyerno? Hindi. Yan. O kahit sabihin pa, may negosyo naman si Manscarpio sa kaabogado yon. Hindi naman aabot ng bilyon-bilyon ang pera. Ha? Hindi aabot. Kaya dito napakalinaw yan. Maraming ipapaliwanag sila Sara Duterte kapag present na yung mga deposito sa bangko. Kasi ang dami talaga eh. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Marami pang kahon na dumating. Marami pang kahon na dumating ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, sa Senado. Saan galing? Galing sa mga bangko. Nung last week, nag-submit na yan yung mga bangko. Last week, nakita natin, ang dami ng kahon. Yung mga kahon na yon, yan yung galing sa mga bangko. Ang laman noon, yung mga bank records. Yung mga bank records ni Sara at ni Manscarpio. Kasi marami silang account sa iba-ibang bangko. Nung last week, nung nag-submit ang mga bangko, anong bangko yon? Ano ba yung pinakamarami doon na boxes? Yung BDO, dalawang malaking boxes yata yon. Yung BPI, dalawa din. Yung Metrobank, dalawa. Yung Security Bank yata, yung pinakamarami, 4 yata yun. Kaya lang, may mga bangko na nag-request sa impeachment court ng Senado na bigyan sila ng pagkakataon pa hanggang August 13. Kasi inaayos pa raw nila yung mga nire-request sa subpina ng impeachment court. Kaya nung last week pa nga lang, ng unang pagdatingan ng mga boxes na na tayo, grabe. Ibig sabihin, napakarami talagang account sa bangko, iba-ibang bangko. Itong si Sara Duterte at si Manscarpio. Tapos, akala natin dahil marami na yung boxes last week, akala natin yun na yun. Hindi pa. Mayroon pa palang mga bangko na hindi pa nakakomply. Kaya nag-request sila, pagbigyan hanggang August 13. May mga dumating doon ng mga boxes. Galing sa mga bangko pa yun. Tambak, Tambak, mga kabunyog, mga kababayan. Grabe talaga ang ebidensya laban kay Sara Duterte. Kung dito sa nakaraang linggo ang pinag-uusapan natin confidential funds, sa pinakahuling ground sa impeachment ni Sara, yung unexplained wealth, doon ipapakita doon yung mga deposito sa bangko. Ano-ano ang mga accounts ni Sara sa kani Manscarpio? Sa BPI, ano-anong mga accounts yon? Sa BDO, ano-ano yon? Security Bank, ano-ano yon? Metrobank, magkano ang laman ng mga accounts na yon? Di ba? Kaya matindi. May dumating pang mga dagdag na kahon. Kasi nga, hindi na kumpleto last week. May mga bangko na nakiusap. Bigyan pa raw hanggang August 13 para makumpleto. Marami tayong nakitang kahon na dumating doon. Hindi po, yon, mga tungkol yon sa deposito sa bangko. Mga bank records yon ng iba-ibang mga bangko. Kaya actually, na tayo? Nai-excite na tayo dyan. Kasi yan yung hindi natin nakita eh. Sa mga pagdinig sa kamera, hindi natin nakita yung mga bank accounts ni Sara. Yung mga tungkol sa confidential funds, inimbestigahan na yan ng kamera, nakita na natin yan. Yung mga Mary Grace Piatos. Pero itong mga deposito sa bangko, hindi. Kahit sa Justice Committee, hindi niyan sinubpina. Kasi nga ang usapan,
Senado na bilang impeachment court ang magsumpina ng mga bank records. At ginawa naman ng Senado. Sinumpi na nga. Kaya ngayon, yung mga bangko nag-produce na ngayon ng mga sinubmit na ngayon sa impeachment court. Mga kabunyog, mga kababayan. Nakumpleto na ng mga bangko ang submission ng financial records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister na hiniling ng Senate Impeachment Court. Alinsunod naman sa request ng House Prosecution Panel. Sabi ng impeachment court clerk of court, Attorney Renato Bantug Jr., ipinasa kahapon ang karagdagang financial records mula sa dalawang bangko na naunang humingi ng palugit. Inisyal sila nakapagsumite ng mga dokumento noong July 30 kasabay ng Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council at iba pang bangko. Hiningi sa kanila ang financial records ni Duterte at Mister at 19 na corporate entities at isang law firm. Ipinasumite ang mga accounts, transactions, ledgers, journals at transaction logs at iba pang dokumento mula 2007 hanggang 2025. Dahil na kompleto na, hihintayin ang kautusan ng presiding officer ng impeachment court na si Senator Cheese Escudero para ma-access ng mga abogado ng prosecution at defense ang financial documents. Pag nakita ng ating mga kababayan, lalo ng mga DDS, yung bilyon-bilyong pera na laman ng mga deposito sa bangko nila Sara, ang sunod na tanong, saan galing ba yung mga pera na yan? Saan galing? Saan galing yan? Wala namang, ano ba naman ang trabaho nila Sara? Di gobyerno lang yan. Magkano naman sweldo sa gobyerno? Hindi ka makakaipon ng wala kang ganyang kalaking pera kung nasa gobyerno? Hindi. Yan. O kahit sabihin pa, may negosyo naman si Mans Carpio sa kaabogado yun. Hindi naman aabot ng bilyon-bilyon ang pera. Hindi aabot. Kaya dito napakalinaw yan. Maraming ipapaliwanag sila Sara Duterte kapag present na yung mga deposito sa bangko. Kasi ang dami talaga eh. Last week, ang dami-dami ng boxes nun, patong-patong. Akala natin, yun na yun. Hindi. Nag-request pa ang mga bangko na hindi pa nakakomply. Ngayon daw na August 13, nag-comply. Kaya may nakita tayo ngayon, may dumating dun. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sana naman itong mga kababayan nating nabubudol pa ng mga Duterte, Di ba? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.